Okay, let's go now to the next question by Kawerpang Jonel Tepait. Okay, ating Kawerpang Jonel. Pasukin natin. So, Jonel, Kawerpang Jonel. So, ito ang iyong katanungan na pinadala. Mainit-init pa. Okay. Ganun. Good afternoon po. What is the percent slip of a 6-pole motor having a speed of 1,000 RPM? Ano daw yung percent slip? No? Kumbaga sa Tagalog, ano ba yung slip? No? Yung pagdulas. No? Pagdulas yan eh. Pagdulas. Kasi tandaan nyo, ang mga motor, no? Bawa, ang mga motor natin, no? Ang motor natin, halimbawa, meron ka ditong stator at saka rotor, no? Sa loob po ng motor natin, may tinatawag na stator field, no? Or magnetic field, no? Ito yung stator field niya. Actually, paikot-ikot to. Okay? Tingnan nyo po yung aking lecture about three-phase motor principles and standard connection pa, no? Nasa aking YouTube channel yan, mga kawerpa, pwede nyong i-download, no? So, yung pang maganda dito sa mentoring program, no? Kung may related questions, may i-refer ko kayo dun sa aking lecture sa YouTube. Okay? Dinidiscuss ko po in detail itong rotating magnetic field o yung revolving magnetic field, no? I even explain the slip there. Mas detalyado po, no? Kasi webinar yun eh, no? Halos 3 oras mahigit yun. So, pwede nyo pong konsultahin yung video na yon o tignan, panoorin, no? Basta ang motor may tinatawag na stator field, no? Ito yung revolving magnetic field sa loob ng motor mo. Which is iba yon sa speed ng rotor mo. Ito yung speed ng rotor mo. No? Okay? For the case of synchronous motor, why is it called synchronous? Pag sinabi synchronous, synchronize siya. No? Halimbawa, kung ito yung speed ng revolving magnetic field mo, ito yung speed ng rotor mo, sabay siya umiikot kasi synchronized. Kaya nga siya tinawag na synchronous motor. Okay? Synchronize yung speed ng revolving magnetic field sa speed ng rotor. That is why it is called a synchronous motor. The slip there is 0. This is the formula for slip. The slip is equal to Ns minus Nr all over Ns multiplied by 100%. Okay? Sana nakikinig yung ating mga RME, even our REE reviewees, no? Makakatulong po sa inyong lahat ito. So, ito yung synchronous speed o ito yung speed ng revolving magnetic field. Ito yon, yung kulay pula, yung umiikot. Ano naman yung NR? Yan yung speed ng rotor mo. Kumbaga, stator speed, rotor speed, no? Ayan. Okay? Sa synchronous motor, walang slip kasi equal yung speed nun dalawa. Okay? Sabihin natin, lumabas na po kasi sa board yan, paulit-ulit. Ano daw ang slip ng synchronous motor? So, eto, ima-minus mo, since equal silang dalawa, 0 ang slip niya. This is what we call the percent slip because that is being multiplied by 100%. But, for the case of the induction motor, what is the slip of the induction motor? Iba na. No? Which is the usual, is mas mabilis yung speed ng revolving magnetic field dun sa rotor. Ika nga, nahuhuli. No? Kumbaga, mas mabilis kasi itong stator field eh. No? Yung revolving magnetic field kaysa sa speed ng rotor mo. Halimbawa ito, rotor. No? Ito yung revolving magnetic field. Ito, yung kulay pula. Since mas mabilis yung revolving magnetic field dun sa speed ng rotor mo, what happened? Kumbaga, nahuhuli to. Ito kasi magnetic field to eh. No? From north to south pole. No? Nag-aano yan eh. Ito, it flows yung magnetic field mo from north to south. So, ibig sabihin, no? Nahuhuli tong rotor mo. Pagdating sa induction motor, kaya nga tawag sa kanya induction. Bakit tinawag na induction? Kasi, nahuhuli tong rotor, conductor mo doon sa speed ng revolving magnetic field. Kung ito magnetic field, just like a generator action, nagkakaroon ng cutting of flux dito. Iba yung generator, kung babalikan natin, no? North to south pole, no? Ito yung rotor conductor mo. Ito yung magnetic field from north to south, no? This is the basic generator action. This is your rotor. What happened?
Pagka under nito, what happened to the magnetic flux? It cuts. Pag mayroong cutting of flux, that is already the process of induction. Induction is an act of cutting the magnetic flux. Pag pinutol mo yung magnetic flux, nagkakaroon ka ng induced EMF dito sa rotor conductor mo. Okay? Yun, nasa tayo, DC generator. No? Ganun din dito sa induction motor. Okay? Mas mabilis yung speed ng revolving magnetic field kumpara dito sa rotor mo. So, nahuhuli ngayon to. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng slip, pagdulas. Siyempre, mas mabilis to eh. Mas mabilis tong revolving magnetic field mo do sa rotor. So, kumbaga, dumulas siya. Di ba? Kasi, walang pagdulas kung pareha sila ng speed. Di ba? Walang pagdulas doon. Pareha sila eh. Kaya walang slip doon. Same sila ng speed sa synchronous motor. Pero, pagdating po dito, sa induction motor, nahuhuli po yung speed ng rotor mo. Mabilis itong revolving magnetic field. Ito yung revolving magnetic field mo. Which flows, tumatagos doon sa bakal. No? Doon sa, sa rotor mo, I mean. No? Okay, dumadaloy doon yan. Okay? So, ganun po ang nangyayari. So, ibig sabihin, no? Pag sa induction motor, may certain slip na po yan. No? Ngayon, sasagutan natin yung tanong ni Kajunel, no? Ay, kasi ito, pwede, kung ako naman magsasagot dito, dire-diretso lang, pipindutin ko sa calculator ko. No need to write it down. No? Kasi siyempre, alam na natin how we do it. But that's the difference with this mentoring program. So we have to explain it as detailed as possible for the students. Okay? So, kaya nga yung ating program na ito, hindi ito designed for, for license. No? You are already a licensed engineer. This is not designed for you. Now, this is designed for students and reviewees. Now, well, if you are a licensed engineer already, no, you want to make some refresher, no? Balita natin, partner, kahit mag-take ng PE ngayon, meron ng mga theoretical questions din na binibigay ang board. Kaya meron tayong mga inquiry, no? Na REE na sila, gusto pa nilang mag-refresh ng mga some basic principles. Kasi syempre, mga practitioner, medyo nakakalimot yun. Normal yun. Normal yun sa mga practitioners. No? Syempre, involved na sila matagal sa practice nila. No? So, kung ang trabaho mo, limbawa, focus ka sa puro transformer, dyan ka magaling. Puro transformer. Puro circuit breaker, dyan ka magaling. No? So, wherein, in the PE licensure, no, nagbibigay din sila ng ng mga theoretical questions also. There is also a written examination. There is a certain percentage ng points. It's not only the technical engineering report. No? Kaya sometimes may mga ganun tayong inquiry. No? Kaya maganda ito. No? If that is your intention, that's good. No? You are a licensed engineer because you want to refresh, no, for your PE licensure. Why not? Why not? No? Why not? Welcome po kayo. No? Welcome. Okay? So, okay. So, what is the percent slip of a 6-pole? So, kunin muna natin, ano ba yung NS muna natin? The synchronous speed or the speed of the revolving magnetic field. This is the formula. 120 F over P. Okay. So, we have here NS, that's equal to 120. Ano frequency natin? Pagka hindi po given, sa Pilipinas po kasi, ang given sa atin, 60 Hz. Eto, bibigyan ko kayo ng tip. Ito maganda umaatin ng mentoring, no? Pag hindi po nakuha yung sagot sa 60 Hz, you try 50 because some other countries use 50 Hz. No? Just like in India. There are so many Indian books na lumalabas sa electrical engineering. No? Actually, Indian authors, hanga ako sa mga Indian authors na mga libro. No? Hanga ako sa kanila. So, in India, 50 Hz ang gamit. And we found out, ito, konting tip na rin. Ito magandang maating kayo ng mentoring. Konting tip na rin. May mga Indian books na kinukuhanan ng mga examiners natin. They even copy-paste.
And we know some of these books. No? Doon na yon sa review center na yon kung magtitiwala kayo sa amin. No? Okay. So, anyway, no, open kasi sa lahat itong program na ito. So, we have 120 F 60 over P. Ano ba yung P natin? 6 pole. So, put here 6 pole. Okay. So, ano ba yung speed ng revolving magnetic field natin sa ating induction motor? 120 times 60 divided by 6. So, we have 1,200 RPM. 12 RPM po, no? Yan. So, ang hinahanap, percent slip. So, given na tayo ng speed of the motor, which is 1,000 RPM. So, percent slip, sabi natin sa formula, we have NS 1,200 minus 1,000 all over NS 1,200 times 100%. So, our percent slip, no? Ito po yung formula natin. Ito. Pakita natin ulit, partner. No? Kung ito ang tawag dito, percent slip, ano naman ang tawag dito? Yung NS minus NR. No? Yung NS minus NR is what we call our slip or slip speed. Slip speed. Yan po ang tawag dyan. No? Slip or slip speed. Kaya, pag kinalculate po natin to, we have 1,200 minus 1,000 equals then divided by 1,200. The answer would be 16.67% or in whole number, it is 17%. No? Pag ni-round off natin. Ayun po ang sagot natin. So, my answer to your question, Kawerpang Junel, is letter D. Okay po. 17%. Okay? Okay na po, Kawerpang Junel? Yes po. Okay, pwede po kayong magsalita, kung may any comment kayo or anything you want to say, no? After I discuss, no? Para sa ating mga nagtatanong. No? Yung po ang kagandahan ng nandito po kayo sa Zoom class, no? We call this a Zoom class, no? Nasa Zoom po tayo. Okay? May mga tanong ka ba dito, Kawerpang Junel, based sa diniscuss natin or okay na sa'yo? Ano po? Thank you. Wala na. Okay, sige. Salamat. Thank you.